Ang mas bago nilang mga bersyon ng mga missiles na ito ay may range na higit sa 8,000 milya na mas malaki pa kaysa sa diametro ng mundo at maaring magdala ng maramihang 333 kg na nuclear warheads. Bawat isa ay 20 beses mas malakas kaysa sa mga bombang ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Grabe mga utol, no? Grabe yung ano na yan, no? Yung nuclear bomb na yan. Anyway, yung binagsak yata sa Nagasaki at sa Hiroshima ng World War II na halos nagpatigil ng World War II ay yung bomba atomika. Pero sa pagkakaalam ko, mga utol, pagdating sa usaping nuclear warheads, mas marami pa ring dihamak ang Russia kesa sa US. Pero konti lamang diferensya, 100 lamang. Pero mas marami pa rin ang sa Russia at yung pinaka-largest yata, kung hindi ako nagkakamali, o pinakamalakas, nasa Russia din. Yung Tsar Bomba kung tawagin. Anyway, i-check muna natin mga utol, itong kung bakit United States of America pa rin ang pinakamalakas o kinakatakutan ng mga powerful countries. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lang mga utol, given na to. Pero para lamang mas magkaroon tayo ng idea kung bakit nga ba, syempre alamin na rin natin. Bakit nga ba hindi kayang talunin ang USA o United States of America pagdating sa armas pandigma? At bakit parang halos lahat yata ng bansa talagang ilang sa kanila makipag-toe-to-toe o makipag-head-to-head mga utol. Anyway, yan ang ating alamin mula kay Welbis PH. Paki-subscribe yan. Paki-like na rin yung video. Maraming salamat. Game na. Mula 1990 ay unti-unting lumalakas ang impluwensya ng Estados Unidos sa buong mundo. Tama. Ito ay pinatunayan ng kanilang mataas na kalidad at teknolohiya, kakayahan sa military operations at control sa mga pangyayari sa pandaigdigang larangan. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit nangunguna ang Estados Unidos pagdating sa makapangyarihang bansa sa buong mundo. Aircraft Carrier. Ang Estados Unidos ay kasalukuyang nasa proseso ng pagdevelop ng isang mas advanced na bagong aircraft carrier na Gerald R. Ford class na inasahang papalit sa mga Nimitz class. Ang bagong super carrier na ito ay mas advanced at magpapatuloy sa dominasyon ng Estados Unidos sa karagatan. Magagamit ang carrier na ito sa kanilang mga eroplano para sa mga offensive na gawain, habang ang iba pang mga barko ay responsable sa pagtatanggol laban sa mga atake ng kalaban sa kanilang paligid. Ang kombinasyon ng mga offensive at defensive na estratehiya ay epektibo sa loob ng US Carrier Strike Group na ginagawang halos impregnable. Kasama ang lakas ng US Navy at ang kanilang pamumuno sa karagatan, lalo na sa pamamagitan ng kanilang mga super carriers, nananatili ang US Navy na may 9 na carrier strike groups. 8 sa kanila ay nakabase sa Estados Unidos at isa ay nakapwesto malapit sa baybayin ng Japan sa loob ng mahigit 50 taon. Ito ay nagpapatunay ng kapasidad ng Estados Unidos na mag-project ng kanilang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, may 12 nuclear-powered Nimitz-class super carriers and US Navy na itinuturing na pinakamalaki sa buong mundo. Ang tanging Navy na kalapit sa kanilang kakayahan ay ang Royal Navy ng United Kingdom na may 2 operational na aircraft carrier lamang. Ngayon China may Forces. 2 rin lang yata mga utol. Ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos ay hindi lamang ang pinakamalaki sa buong mundo pagdating sa bilang ng operasyonal na eroplano, kundi pati na rin sa kanilang kakayahan. Makikita ito sa halos 5,300 na eroplano kasamang stealth aircraft na pinagmamalaki nito. Ang Estados Unidos ang nangungunang nagtuklas ng teknolohiyang ito noong dekada 1980 nang ipakilala ang F-117 Nightwalk Stealth Attack Aircraft. Ang mga stealth aircraft ay ginagawa upang gawing mahirap para sa mga radar system sa lupa o sa ere na madetect ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang teknolohiya. Ang Estados Unidos ang may pinakamaraming stealth aircraft na idinisenyo upang maging tahimik at makaiwas sa radar detection mula sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo. Ilan sa mga stealth aircraft na ito ay kinabibilangan ng mga air superiority fighters tulad ng F-22 Raptor at F-35 Joint Strike Fighter, pati na rin ang mga malalaking bombers tulad ng B-2 Spirit. Ang cutting edge na teknolohiyang ito ang nagbibigay daan sa pagbuo ng mga aircraft ng 5th generation. Ito ay may maximum take-off weight na 83,500 pounds
Ang F-22 Raptor ay may radar cross-section na kaunti lamang at halos katulad ng sukat ng isang bubuyog na 0.0001 square meters. Ang mas kahanga-hanga pa, ang malalaking B-2 bomber ay mas parehong radar cross-section sa F-22 Raptor na ginagawa itong labis na mahirap tukuyin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga bansa tulad ng China at Russia ay masigasig nang nagtatrabaho sa pagbuo ng kanilang sariling stealth fighters tulad ng Chengdu J-20 at Sukhoi Su-57. Mga utol, no? Dahil napaghinalaan pa nga o lumabas pa rin sa news na parang yung J-20 ng China ay ginagaya lamang yung F-22 Raptor o yung F-35 kung hindi ako nagkakamali na United States of America. Kumbaga, pagdating sa teknolohiya talagang mas advanced talaga ang United States of America. Syempre, billion ang ginagastos nila para sa research and development at pagpapalakas ng kanilang military. Mamaya i-check natin kung magkano nga ba ang budget ng military ng United States of America. Isipin nyo to, yung Air Force lamang ng Amerika kaya ng, palagay ko kaya ng tunawin o wasakin ng isang buong bansa kung kagaya lamang ng Pilipinas. Talagang, 'di ba? Napakadami nilang ganyan. Okay? So, tuloy na muna natin. Ang mga aircraft na ito ay magbibigay kakayahan sa US Air Force na patunayan ang kanilang dominasyon sa himpapawid sa anumang darating na labanan. Totoo. Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs. Ang mga Intercontinental Ballistic Missiles or ICBMs ay may mahalagang papel sa US nuclear arsenal, kasama ang Trident submarines, Launched Ballistic Missiles or SLBMs at mga nuclear warhead na may dala ng mga long-range strategic bombers. Grabe, no? Ang mga ICBMs ay nilulunsad mula sa mga missiles mula sa lupa at umaabot sa mataas na kalawakan, naglalakbay ng halos 1,000 milya sa itaas ng atmosfera ng Earth. Ang katawan ng missile ay naghihiwalay mula sa warhead na pumapasok muli sa atmosphere at bumababa ng malaya tungo sa itinakdang target nito na may hypersonic na bilis. Sa kasalukuyan ay nagmamantini ang US military ng mga 400 ICBMs na matatagpuan sa Montana at North Dakota. Ang Minuteman III, ang tanging operasyonal na uri ng ICBM sa Estados Unidos, unang na-develop noong dekada 1960 bilang tugon sa Soviet nuclear threat. Ang mas bago nilang mga bersyon ng mga missiles na ito ay may range na higit sa 8,000 milya na mas malaki pa kaysa sa diametro ng mundo at maaring magdala ng maramihang 333 kg na nuclear warheads. Bawat isa ay 20 beses mas malakas kaysa sa mga bombang ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Grabe mga utol, no? Grabe yung ano na yan, no? Yung nuclear bomb na yan. Anyway, yung binagsak yata sa Nagasaki at sa Hiroshima ng World War II na halos nagpatigil ng World War II ay yung bomba atomika. Pero sa pagkakaalam ko, mga utol, pagdating sa usaping nuclear warheads, mas marami pa ring dihamak ang Russia kesa sa US. Pero konti lamang diferensya, 100 lamang. Pero mas marami pa rin ang sa Russia at yung pinaka-largest yata, kung hindi ako nagkakamali, o pinakamalakas, nasa Russia din. Yung Tsar Bomba kung tawagin. Anyway, i-check muna natin mga utol, itong kung bakit United States of America pa rin ang pinakamalakas o kinakatakutan ng mga powerful countries. Okay? Dahil dito yan mga utol. Okay? Yung budget ng military ng US military spending largest in the world. Isipin nyo, ang budget ng United States sa kanilang military ay 877 billion US dollars as of 2022 yan mga utol. Samantalang sa China ay 292 billion lamang, halos 3 doble, 3 beses na di hamak na mas malaki ang budget ng US military. Sa Russia 86 billion lamang. Okay? No wonder na sila talaga yung pinakamalakas na kapangyarihan o military sa buong mundo. Kasi sa budget pa lang magkakaintindihan na. 'Di ba mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Tuloy na natin ito. Pa-comment na lang ha. Isang pangunahing dahilan kung bakit hindi dapat baliwalayin ng US military ay ang kanilang malawak na arsenal ng parehong nuclear at conventional intercontinental ballistic missiles or ICBMs. Ang US military gumagamit ng iba't ibang uri ng smart bombs o PGMs sa lahat ng kanilang sangay. Ang mga weapon system na ito ay dinisenyo upang maging maasahan at lubos na epektibo.
Sa kasalukuyan ay ginagamit ang malawak ang precision-guided munitions. Kahit mula sa ere, Precision-guided, lupa o dagat, ang mga munitions na ito ay may iba't ibang anyo o gumagamit ng iba't ibang teknolohiya upang tiyaking matamaan ang target. Samantalang dati mga utol, syempre computerized, no? Talagang yung computer na nagtatansya kung saan babagsak yung mga missile. Samantalang dati yung mga sinaunang panahon, yung mga kanyon talagang inaangat lamang, tinatansya lamang yung trajectory, di ba? Kung paano babagsak. Tansyahan lamang. Hindi pa nila alam kung saan talaga papatak. Pero ngayon talagang precise na kung saan nila pababagsakin mismo. Ganon katindi yung teknolohiya ngayon. At so far, ang nangunguna nga dyan ay ang United States of America. Okay, tuloy na muna natin. Karamihan sa mga PGMs ay umaasa sa mga Global Positioning System or GPS satellites upang patnubayan ang kanilang direksyon patungo sa target. Ayan, no? Drone. Marami na sa atin ang may alam ukol sa Unmanned Aerial Vehicle o drone at ang mga gamit nito. Ngunit sa mga nakaraang taon, ang paggamit ng mga UAV ay patuloy na lumalaganap at ito'y naangkop sa iba't ibang aspeto ng mga military operations. Noong una, ang mga drone ay pangunahing ginagamit para sa mga surveillance missions. Surveillance lamang, Ngunit no? mabilis itong naging mahalagang bahagi ng militar matapos ang mga pangyayaring kaugnay sa 9/11 attack. Tama. Ginamit ito ng malawakan ng Amerikanong militar sa kanilang laban kontra sa terorismo bilang isang bahagi ng kanilang armas. Sa mga darating na dekada, inaasahan ng Amerika ay tumutok sa paggawa ng higit na 1,000 drone na may iba't ibang mga klasifikasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Lockheed Martin RQ-170 Sentinel at Boeing MQ-25 Stingray na kasalukuyang nasa huling bahagi ng kanilang development. Kapag natapos ng mga ito ay magbibigay ito ng mahalagang mga platforms para sa militar na magagampanan ng iba't ibang misyon mula sa mga operasyon ng atake hanggang sa aerial refueling. Galing, no? Ang kakayahan ng mga ganitong mga drone ay nagbibigay daan sa lahat ng mga sangay ng militar ng Amerika na bawasan ang kanilang pag-rely sa mga manned platform na makakatulong sa pagbawas ng mga panganib sa mga susunod na military operations sa digmaan. Ang mga US military marahil ang pinakamakapangyarihang sandatahang pwersa sa buong mundo. Tama. At ngayon ay maaaring ganun din sa mga susunod na panahon. Ngunit hindi ito nangangahulog ang walang ibang pwersa o mga bansa na maaaring makasabay sa kanilang kakayahan. Marami sa mga bansa ang nagpapalakas ng kanilang militar na may kasamang mga makabagong teknolohiya kahit pa ito'y ginagawa ng palihim. Ayan, mga utol, no? Alam naman natin, pwede naman talaga nilang matapatan, no? Masabayan itong United States of America. Pero so far, hanggang ngayon, ay number 1 pa rin ang US military o yung puwersang militar ng United States of America na pinakamalakas sa buong mundo. No wonder na talagang takot talaga sa kanila yung mga tao na, yung mga bansa na makipag-toe-to-toe sa kanila. Anyway, yan, nalaman na natin. Sa budget pa lang, mga utol, nagkakaintindihan na. So, saka ang United States of America ang pinakamalakas pa rin na impluensya pagdating sa ekonomiya. Economic influences sa buong mundo halos. Okay mga utol? So paki-comment ang inyong opinion kung ano man. Sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat kay Welbis PH. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Southboy Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.